Pagtingog si Brother Jong ba? Dili nahulog si Ma'am Ana. Ha? Nahulog sa ospital. Ha? Aw. Okay, so karon ako'y hangyo sa inyong tanan. So ang gikanta ni Brother Jong, tumingin ka sa langit. Ano sa to Brother Jong? Ang lyrics sa to, tumingin ka sa langit, nandoon ang ano sa to? Pag-asa. Tinood na siya. So dito sa langit, kay balo nata kung kinsa ang naa dito ang Ginoo. Amen? So ang pag-asa naagid sa Ginoo mga higala. Araw ng tao makasulod sa langit, muagi gud siya kay Hesukristo. Kay si Kristo man ang dalan padulong sa langit. Si Kristo miingon siya, ako ang dalan, ang kamaturan ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa amahan gawas pinaagi sa ako. So araw ng tao makapuyo dito sa langit, muagi gid siya diha kang Hesukristo. Ug salamat kayo no sa kanang paglaom nga gihatag sa Ginoo sa atoa. Kay kung wala gihatag si Kristo mga igsoon, kung walay dalan gihatag ang Ginoo sa atoa, wa gyud tay paglaom dito sa langit.
So ikaw kung laluwas na ka unya naamang kay ginaatubang karon nga pagsulay, ayaw lang og ka discourage kay dili na ika kumpara sa panalangin no nga nadawat nimo sa Ginoo. Kanang ikaw ba makaadto ka dito, makapuyo ka someday dito sa langit. Amen. Kay kani mga problema nato or mga pagsulay nga ato ang natubang karon kay karon lang man po ni siya. Dili man ni permanente sa atong kinabuhi. Mulabay lang man ni sa ato. So kung naaman tay mga pagsulay nga ginatubang karon, no, barog lang o tindog lang diya sa Ginoo. Amen. Kay magian naman nato ni malabyan ra nimo ng mga pagsulay. Tanawon nimo ang imuhang paglaom nga nadawat diya sa Ginoo. Tanawon nimo mga higala ang nadawat nimo nga nga gasa gikan sa Ginoo, and that is eternal life in heaven. Amen. So nakoy hangyo sa tong tanan sa pagtindog. Thank you Brother Jong sa imong gikanta. Gawa sa imong gwapo nga tingog, na bless pud mi sa mensahe sa kanta. Amen. So ang tingog ni Brother Jong murag pareha nila Gary or Ogie Alcacid. Murag na lang no, murag nada dingdong abansano, miyana nga mga kuan ba? Or Ban Campesinho, murag nara da sa ila ba? No? Sige. I-abri niyo mga Biblia sa Proverbs chapter 23. Proverbs chapter 23. Unya, atong basahon ang bersikulo 23. Isa lang ka bersikulo karong hapon. Proverbs 23 verse 23. Ang pulong sa Dios nagingon dinhi sa ato, buy the truth and sell it not. Also, wisdom and instruction and understanding. Magamputa ang Ginoo magpanalangin sa mensahe karong hapon. Father in heaven, salamat kaayo Ginoo aning higayon nga kami makadungog sa imong pulong. Ug salamat kay Ginoo sa mga katawhan nimo nga niya dinhi. Lord, I pray nga i-bless Ginoo ang mensahe ug kami Ginoo nga maminaw karon. I pray nga samtang ikaw Lord mag-istorya sa amo pinaagi sa imong pulong, imong hayagan ang among mga hunahuna o imuhang tandugon ang among mga kasing-kasing. Amahan, nagaampo kami nga kung unsay pagtulunan nga among madawat karon, kini Ginoo among dalhon sa amo ang pagkinabuhi. Tagaig kaalam Ginoo ang matag usa karon Lord ug tagaig maayo nga pagsabot. Tagay ko Ginoo o kaalam pod ug abilidad sa pagtudlo sa imong mga katawhan ug sa pagdasig sa ila. Puna ako sa imong balang espiritu Ginoo, kay Lord limitado kayo ang kining. Ako ang abilidad, ako ang kaalam ug dili ko magdepende ani Ginoo, magdepend ko sa imuhang gahom ug sa imuhang balaang espiritu. Amahan, among itugyan ang nabilin nga oras karon o kami magsalig nga ikaw Ginoong Dios sa mahimaya karon nga oras. Ug kaning tanan amahan among ginaampo ginapasalamatan sa pangalan ni Kristo nga among Ginoo among manluluwas. Amen. Salamat ug pwede na ta ninyo maglingkod. The message this afternoon is buy the truth. Ang giingon ni King Solomon sa verse 23, buy the truth. Kung naay tingog nga atong paminawon diri sa atong kinabuhi, mao ni mga igsoon ang pulong sa Dios. Kay ang pulong sa Dios matud pa sa ato ang Ginoong Hesukristo, gitawag kini kamatuoran. Sa John 17 verse 17, let's read. Ang ingon diri sa John 17 verse 17, sanctify them through thy truth. Thy word is truth. So kung natay paminawon diri sa atong kinabuhi,
ang atong paminawon mga higala mao ang pulong sa Dios. Kay sa ato biyang panahon karon, we are living in a generation nga daghan kayog mga tingog. Diha sa social media, daghan kayog mga tingog diha. Daghan kayog mga gigamit ang atong kaaway para mga higala nga ilaro niya ang mga tao. You know what? Social media can be used for good, but ang social media po mga higala, mao po na gigamit sa atong kaaway para i-deceive ang mga tao, no, sa kamatuoran. Mao na nga ako isulti sa inyo ha, magbantay ta, no, sa social media. Magbantay ta kung unsa ang atoang ginapaminaw diya sa social media o kinsa ang atong ginapaminaw diya sa social media. Magbantay mo kung kinsa ng mga preacher ang inyong ginapaminaw diya sa social media. Ayaw mo basta-basta mga higala nga mutuo. Ayaw mo basta-basta nga mo share diha sa inyong Facebook, no? Sa kanang magtutudlo o magwawali nga wa ninyo na ilhi. Kay daghan kaayo mga higala mga bakak diha sa social media. Daghan putag madungog nga tingog mga higala sa atong mga higala, mga friends. Usahay kani mga young people, diha sila maminaw sa ilahang mga friends nila. Ug usa na kabantayan nato. And kinahanglan aware ta na mga ginikanan kay daghan sa mga young people karon mas motuo sila sa mga tambag sa ilang mga amigo kaysa unsay gitambag sa ilaha sa pulong sa Dios. So we need to be very careful. Ang Bible klaro kayo, nag-ingon sa atoa si Solomon, buy the truth and sell it not. Kaning kamatuoran, this is something nga imuhang paliton. This is not something mahigala nga kung asa kalit lang nga madawat nimo. And once you have it, kung imuhang mga higala madunggan ang kamatuoran, no, giingon sa Biblia, ayaw kuno ni ibaligya. Buti pasabot mga higala, once you have the truth in your life already, don't sell it. Ayaw siya ikambyo, no, sa mga lain nga butang. So from this verse, we learn 3 powerful life principles nga makapabag-o sa ato ang kaugmaon. Kay kita, usa nga ato ang ginatagag pagtagad karon ang ato amang kaugmaon. Amen? Everything that we do today is for our future. Kamo sa mga parents, everything that you do today for your children is for the future of your children. Busa mga ginikanan, kamo sa mga young people, importante kayo nga karon sa inyong kinabuhi, no? Kung naamoy madunggan nga kamatuoran naamoy makuha nga pagtulunan gikan sa pulong sa Dios, paliton dayon ninyo na. Pasabot mga higala nga dawata day na siya sa imuhang kinabuhi. Okay? Amen? Ayaw siya i-reject mga igsoon. So point 1 nato this afternoon is buy the truth. What does that mean? Buy the truth means value God's word above everything else. Mas itagain ninyo bili, taas nga bili, ang pulong sa Dios kaysa uban nga mga butang. Si Solomon nag-ingon, buy the truth. You know, to buy means it will cost you something. Usa ka butang nga kinahanglan nga makuha nato, masayran mga higala kung mupalit ta sa kamatuoran, no, gasto gyud ni higala. But pasabotan ni it will cost us something. Kay abi ninyo dili mang goods sa kadaghanan karon ganahan sila sa kamatuoran. You know, ang majority dili ganahan sa kamatuoran. People don't like the truth. People don't want the truth in their lives. No? Gusto sila mga higala magdwell sa bakak. Gusto sila mga igsoon maglakaw diha sa kangit-ngit. Gusto sila mga higala maglakaw sa ignorance. Ambot lang mga higala sa mga uban nga tao pero nganong gusto sila diha mga igsoon. Kaya ako sa dihang nahibalaan ako ang kamatuoran nalipay man ko. Ikaw mahigala kung mahibalo ka sa kamatuoran malipay ka o dili?
Kung sultian ka sa kamaturan, malipay ka o dili? Igsoon, malipay ta mga higala. You know what? Dili biya tanan nga mga tao karon willing mo bayad sa presyo sa kamatuoran. Kaya abin yung mga higala, kung kita manggod, mo embrace ta sa kamatuoran, usahay mga igsoon, mawala ang atuang comfort, usahay mga higala, dili ta dawaton sa mga tao. Nya karon biya sa atuang panahon, daghan kaig mga tao nga gusto silag approval sa mga tao. They want to be accepted. You know what? People want to be accepted. Dili sila gusto mga igsoon nga kanang sa tawana kanang dili sila apilon. Ingon na, ang gusto sa mga tao apilon sila. Higala paminaw basta maayo ang atong apilan, basta Dios non ug dili siya mga higala sukway. Sa ato ang pagtuo nato, kung unsa man na siya nga kalihukan mga igsoon, pwede man ta mo apil. Pero mga higala kung mga buhat nga dili maayo, ug mga dautan nga mga buhat may gala, no, dili ta mo apil ana. Amen. Dili ta mo apil, no. Bahala na mga higala, dili ka approve sa mga tao, basta approve ka diya sa Ginoo. Amen ba? Kung kita pod mga igsoon mo palitan ni kamatuoran, usahay dili ta mo sikat. You know what, people, there are many people, even Christians, no, who are desiring fame in their life mga higala. They want to be known. They want to get famous. Mabi na mga Kristohanon karon nga ga-vlog-vlog, Kristiyano nga vlog-vlog. May problema ng vlog-vlog mga higala, pero makuha nimo, question nimo ang motibo. Nganong gusto ka mag-vlog? Well, usa lang ka reason na higala. You want to be known. You want to be known by many people. Tinuod ba? Higala paminaw, abin ninyo, kung ikaw maglakaw ka diha sa kamaturan, kung mutindog ka diha sa kamaturan, bisag di ka mag-vlog-vlog mga higala ba, no? Mailhan jud ka sa mga tao kay kuan man ka, lahi man ka sa ilaha, mailhan man, ma-recognize man ang kalainan diha sa imuha ug diha sa mga uban nga mga tao. Pero sultian ta mo mga igsoon, paminawan ninyo ni, truth will always take you further than compromise ever can. Kung unahon nimo ang pulong sa Dios, you know what will happen? God will order your steps. God will open doors and He will guide your decision. You see, it will cost us something. Basig biyaan ka sa imong mga friends, basin biyaan ka mga higala sa imong mga relatives, basin dili ka mo sikat mga higala. It will cost you something, pero may higala, kung ikaw musunod og mo tindog ka sa kamatuoran, ang Dios mga higala maoy mo order, maoy mo hanay sa imong mga lakang, maoy mo abri og mga pultahan para sa imo. You know, there are many people who are having a hard time, seeking an opportunity for their lives, but they could not find one. Wa sila'y makita bisag usa. They are seeking for an opportunity pero wa sila'y makita. Kung hisgutan lang nato ang trabaho mga igsoon, daghang mga tao karon naglisod pangitag trabaho. Dili ba? Kanang ginaingon sa uban nga ang kwarta dali ra makita, di na tinuod igsoon, dili makita ang kwarta. Amen. Pero ikaw may higala, kung mosunod ka sa pulong sa Dios, kung imuhang ihatag unsay gusto sa Ginoo diha sa imong kinabuhi, dili ka maglisod pangita sa mga butang nga imong gikinahanglan sa kinabuhi. Ngano man, ang Dios mismo ang mag-abri ana para sa imuha. Amen. God will be the one who will open doors for you. God will be the one who will open the doors of opportunity and the door of blessing in your life, mga igsoon. So kana ang blessing, basta ikaw mga igsoon, mo barug ka o musunod ka sa kamatuoran. It will cost you something. Pareha na ako, nigbarug ko sa pulong sa Dios. Wa na ko'y mga friends karon sa akong high school years, mga igsoon. Bibiyaan ko. Na ako'y mga classmates sa elementary, sige sila panghagad sa ako mga higala, magkita, mag-alumni, ingonana. Pero dili ko mga higala mo apil kay balo ko unsay ilaha mga kalihukan, unsay mga program, unsay mga activity. Dili siya para nako. I do not belong to them because I am now a child of God. Amen.
Musabot raman pud sila. Di man sila malain sa ako mga igsoon. Muana pa sila pa Pastor Van, kana pwede ikaw ang mag-lead sa prayer. Mag-lead sa prayer yan ay mga ilimnon dira sa lamisa. Di ba? So wala ko ning dumili ko igsoon. Mas pilion nako ang Ginoo ug ang iyahang pulong. So bahala, di sila ganahan sa ako, mangluod sila sa ako, malain sila sa ako. Wala man pud sila nang luod ug nalain mga igala. Kay nakasabot sila o girespeto nila ang ako ang pagtuo nako mga igsoon. You know, ang pinaka-importante din, nailhan ko, na nakaibalo sila, nailhan ko nila nga ako, Kristohanon ko. Amen? Amen ba? So mga igsoon, it will cost us something kung paliton nato ang kamaturan, but the blessing for this, kung imuhang paliton ang kamaturan, God will order your steps. God will open doors. And God will guide your decisions. Lisod biha, basta mali kag decision sa imong kinabuhi. It will affect, It will affect your future. Amen. Kay ang paminaw, ang kanang imong decision, destiny nimo na. Dalan nimo na nga gilakwan. So kung unsa ang imong decision karon, mao na mga igala ang magdetermine unsa ang imong future nimo. Amen ba? Busa is very important mga igsoon, natay wisdom from God, from God's word, aron mga igala nga dili ta mamali sa paghimog decision sa atuang kinabuhi. Amen. So in application karon sa atuang kinabuhi, sa imong kinabuhi igsoon, unsa man ang imong ginauna? Ang pulong ba sa Dios o ang opinion sa mga tao? Unta mga higala, ang imuhang unahon o ang imuhang paminawon o ang imuhang paliton ang pulong sa Dios. Amen. Amen. Sunod. Ang giingon sa Bible, balik ta, Proverbs chapter number 23, verse number 23, the Bible says, buy the truth. Unsay ibot pasabot anang buy the truth, mas i-value ang pulong sa Dios kaysa uban nga mga butang. Ang ikaduha, sell it not. What does that mean? It means refuse to compromise your conviction. No? Refuse to compromise your conviction. Pagdumili sa pag-compromise sa imuhang conviction igsoon. Once nga ikaw makadungog na sa pulong sa Dios, dili nimo mga igsoon maklikayan nga naay gitanom ang Ginoo nga conviction sa imong kasing-kasing. Because the word of God brings conviction, whether you accept it or not. Ang pulong sa Dios magdalag conviction sa atoa. Ang tao nga wa pa kadungog sa pulong sa Dios may gala, wala pa na siya conviction. Pero once ang tao makadungog na sa pulong sa Dios, naa siya conviction. Especially mga igala, pag naa siya sa usa ka sitwasyon, unya naay usa ka sitwasyon nga iyang giatubang nga mo contradict sa pulong sa Dios, naa diha ang conviction. Mugawas siya, no? Mugawas siya. Tungod kay mga igala, sa dili pa ka magdesisyon mga igsoon, mutingog man na ang pulong sa Ginoo sa imong kasing-kasing. And He will tell you what is right. What's the right thing to do. And ma-feel nimo mga higala, diha lang sa imuhang kasing-kasing mga higala, kung kaniba siya, nga buhaton nimo, tama ba ni siya o mali. Now, if you are tempted to decide, to choose the wrong thing mga igsoon, mas mo grabe to ang conviction sa imong kasing-kasing. Ang giyon sa Biblia mga igala, once you buy the truth, ayaw siya ibaligya. Nagpasabot mayala, pag inaana sa imuha ang pulong sa Dios, pagdumili sa pag-compromise. Paminawan ninyo ang pulong sa Dios nga naa diha sa imong kasing-kasing. Paminawan ninyo ang conviction gikan sa balaang espiritu. Selling truth means giving up convictions for temporary gain. Higala paminaw mo, tanan nga mga sala
nga gusto sulayan o tilawan sa mga tao may galang paminaw are all temporary pleasures. No sin, no pleasures of sin will last for a long time. Tanan nga pleasure sa sala nga ma-experience sa usak ka tao mga higala or Kristohanon mga igsoon, no? Sa makadyot lang niya na masinati. Pero di na magdugay mga higala. And after that, after pleasure mga higala, unsay mosunod sa pleasure? Pressure na. Amen. Because there's always pressure mga higala when you walk in sin. Kung maglakaw ka diya sa sala, naagi pressure, naay confusion, naay trouble, naa diha, naay burden, naay destruction. Because the fruit of sin is always destruction. Ayaw ninyo nakalimti. And when I say destruction, it means death. Amen. Naminaw ba ta? So, ayaw ninyo i-give up ang inyong conviction. Paminawan ninyo. Mga lalaki, mga babae, kung nakakasaw sa kasitwasyon and the devil is trying to tempt you to do something na dili tama o dili maayo, dili according sa pulong sa Ginoo, paminaw, listen to your conviction. Okay? Ayaw ipadaplin ang imong conviction, ayaw ibaliwala ang imong conviction, paminawa siya og sunda ang tingog sa balang espiritu. Because, paminaw, that conviction and that Holy Spirit living in you and speaking to you, my gala, basin, gusto lang siya mo panalipod sa imuha. Amen. Minaw ta? Si Daniel, ang usa ka example, he was living in a foreign country, yet he was a Jew. He was living, mga igsoon, nga kung asa, naa ang mga pagan practice, idolatry. But the Bible says Daniel purposed in his heart that he would not defile himself. Iyahang gi-purpose na, namina ba ta? Mo na sa kaklase nga tao sa Dios mga higala nga dili niya ikambyo ang Ginoo over sa temporary gain. Ug ingunana unta ta sa mga Kristohanon. Dili nato ikambyo ang Ginoo, dili nato ikambyo ang kamatuoran may gala. Sa usa ka butang may gala nga maghatag lang sa tua og kanang taphaw nga kalipay og sa makadyot lang nga kalipay. Amen ba? Stand for the truth. Stand for the truth. Even when you are at your school, even when you are at your work mga igsoon, or even when you are around sa imuhang mga relatives nimo, tindog sa kamatuoran. I-purpose na gyud na. I-purpose gyud diha sa imong kasing-kasing pariha kay Daniel nga dili niya hugawan ang iyang kaugalingon. Amen ba? Keep your life pure, mga igsoon. The Bible says, Galatians chapter 1 verse 10, palihog ta. Galatians chapter 1 in verse number 10. Ang pulong sa Ginoo nag-ingon diri sa ato mga higala, for if I yet please man, I should not be the servant of Christ. So in our life mga higala, paminaw, the person you should please is God. Diha sa imong kinabuhi, ang persona nga dapat palipayon nimo ang Dios, dili ang tao. You're not here, mga higala, to please the people. You are here to please the Lord. That's the ultimate objective in life. Paminaw mo, ang pinaka-objective, ang pinaka-goal sa kinabuhi, palipayon si Kristo. Dili ang tao. Amen ba? That's what the Bible says, mga igsoon. Now, sultihan ta mo mga higala. Now, once mawala ang kamatuoran diya sa imuhang kinabuhi, dili na mawala overnight, pero mawala na siya inch by inch. And kanang paminaw, kana ang kana may lang ginabuhat sa yawa.
anam-anamon kaniya o kanang bira. Dili ka kanang one time mon sayawa og bira. Okay? So, tanawa, anam-anamon kaniya. Hinahinayon kaniya. And matag adlaw ang yawa na siya ginahatag sa imuha. Pag ikaw mo cling ana, pag ikaw mo entertain ana mga higala, pagkaugma na poy i-offer ang yawa sa imuha. Hangtod mga higala sa hinahinay lang ma-find out nimo mga igsoon nga ikaw nagkaduol na kag maayo sa yawa og nagkalayo na ka sa Ginoo. Ug daghang mga Kristohanon karon nga abi nila mga higala duol pa sila sa Ginoo. Later na find out nila nagkanamanam na sila kalayo sa Ginoo ug nagkaduol na sila diha sa yawa. Ngano man ning compromise sila. Dili kita pwede mo compromise igsoon. Kay balo ba mo asa mo dalhon sa compromise? Ha? Dalhon mo sa compromise may gala sa kadaot gihapon. Kadaghanan sa mga Kristohanon nga nag-compromise na daot gihapon sila. Kadaghanan sa mga Kristohanon nga nag-compromise na hulog gihapon sila. Kadaghanan sa mga Kristohanon nga nag-compromise na backslide sila. Dili ka pwede mag-compromise. Ang giingon sa pulong sa Dios by the truth. Parehas karon, paminaw na ako'y gibaligya sa inyo. Unsa akong gibaligya sa inyo? Ang pulong sa Dios. Ang giingon sa Ginoo sa inyo, kung nadunggan nimo ang pulong sa Dios, palita siya. And once na siya sa imo, ayaw siya ibaligya. Pag naana ka mo uli sa inyong balay, ayaw siya ikambyo over sa mga pleasures diri sa kalibutan, over sa temptation, over mga higala sa uban nga mga butang nga makapadaot ug makalaglag sa imuhang kinabuhi. Naminaw ba ta? Amen. Ayaw ibaligya. Angon sa pastor, ayaw ibaligya imong integrity. Ayaw ibaligya ang imong pagtuo. Ayaw ibaligya ang imong obedience. Ayaw sila ibaligya. Because what you refuse to sell today, God will reward tomorrow. Paminaw mo mga higala, kung unsa imong gibalibaran nga ibaligya karon, sa kaugmaon ang Ginoo mo reward sa imuha. Pag dili nimo ikambyo ang imong conviction, pag dili nimo ikambyo ang pulong sa Dios diha sa imong kinabuhi, God will reward your life tomorrow. And when I say tomorrow, I did not mean ugma gyud. Tomorrow means ang imong future nimo. Dili lang ikaw, kundi apil ang imuhang pamilya, apil ang imong mga anak. Amen ba? Ginikanan, ayaw ninyo, paminaw, kita sa mga parents, kita ang una gyud nga mutindog sa kamatuoran. Kita gyud ang una nga mo embrace, mo impose, mo enforce sa kamatuoran. Aron ang atong mga anak musunod pod, and later when they grow up sila pod mo barog sa kamatuoran. Amen ba? Ikatulo, ug ang katapusan. Unsay gingon sa Proverbs 23 verse number 23. Ang pulong sa Dios nagingon diri sa ato mga igsoon by the truth. Meaning, i-value ang pulong sa Dios over sa uban nga mga butang. Ikaduha, sell it not. What does that mean? It means refuse to compromise your conviction. And then, ang sunod nga mga pulong giingon ni Solomon, also wisdom and instruction and understanding. So point number 3 na to, dili lang kuno kamatuoran ang imong paliton, pero mag-invest pug ka sa kaalam, sa pahimangno o sa pagsabot. Mag-invest pug ka ana. Mupalit ka pero mag-invest pug ka. So ang imong paliton unsa? Kamatuoran. Unya mag-invest ka sa wisdom, instruction and understanding. Amen ba? Now, paminaw, ang kamatuoran maunay pundasyon.
Pero ang wisdom, mao nay skill sa pagkinabuhi. Mao nay skill, may gala, your ability to apply what you learn, what you receive from the truth, may gala. That's wisdom, the ability to live it out. Ang abilidad sa pagkinabuhi ba, sa kamatuoran. That's wisdom. You know, daghang mga tao na ay kahibalo pero walay wisdom. Dahil mga tao may gala bright pero bugo. Kasi nasabtan ninyo na, kumingon ko bright pero bugo. Kung sabot pasabutan na, kumingon ko bright pero bugo. Nabay, ana, pastor, bright man ka, pastor. Ano mo ingon mang bright pero bugo? Bright. Kaya nga naman, paigsama, bahin sa Bible, perfect. Pero mga higala, sa actual mga igsoon, nga test sa kinabuhi, poor ang iyahang performance. Kaya nga naman, daghan sa iyang nahibalaan, wala niya gi-apply sa iyang kinabuhi. Bright pero bugo. Amen. Na yung mga Kristohanon, bright kayo sa Bible. Bible knowledge, katubag tanan oy. Pero mga igsoon, tanawa ang kinabuhi. Ang iyang kinabuhi, wala mga igsoon ning uyon sa iyahang kahibalo. Kung sa gingon sa Biblia, palita ang kamatuoran. Ayaw na ibaligya, pero mag-invest pug ka sa kaalam. Pahimangno o pagsabot. Naminaw ba ta? Kung sa gingon sa Bible, Proverbs chapter 4 verse number 7, nganong mag-invest sa wisdom? Kay mao ni ang gingon sa Bible. Tanawon niyo may kala, diri. Okay? Proverbs 4:7. The Bible says, wisdom is the principal thing. Do you understand the word principal? Diha sa eskwelahan, kinsa ang pinakataas diha sa eskwelahan? Principal ba pinakataas? Ha? Kung public, principal ba pinakataas sa eskwelahan? Napailaw. Pero sa eskwelahan, principal. Yan. So, tanawa, ang wisdom, mo ni pinakalabaw sa tanan. Amen. Ganahan ka nga na kay wisdom. Sabi niyo mga igsono, kanaman nung nakakita ko og treasure sa Bible, unya nabuhat nako, malipay ba ako, kana makakita ko og treasure sa Bible ba? Kamatuoran ba? Malipay ko. Nakoy makuha nga kamatuoran. Mas malipay kung mahigala kung ako ang nabuhat ang kamatuoran. Higala paminaw, gingon sa Biblia, palitang kamatuoran, ayaw na ibaligya, meaning ayaw. Hanon, be teachable. Listen to godly counsel. Mga young people, paminaw mo mga Diyos nun nga tamba. Amen. Amen? Amen. Pag-ampo mo sa di pa mo maghimog desisyon. Kaya kung buhaton ninyo na, God will save you from mistakes you didn't even see coming. Amen. Amen. At ito sa conclusion. Balik na gud ta sa Proverbs chapter 23 verse 23. Balik ta mga higala. Ang pulong sa Ginoo nag-ingon dinhi sa ato. Buy the truth and sell it not. Also, wisdom and instruction and understanding. So kini nag-remind sa ato that truth is priceless. Ipapalit man gyud sa ato Buy the truth. So walay presyo ang kamatuoran. It's priceless. It's so expensive. You cannot afford it. But gihatag ni nga libre sa Ginoo, busa dawata siya. Amen. And then
Ayaw siya mga higala ibaligya. Ayaw siya ihatag, ayaw siya ikambyo. So it means compromise also is expensive. Paminaw mo mga higala, kung mo compromise ka sa pulong sa Ginoo, dako pud kaayo gasto ni. Nganuman, paminaw mga higala, usahay mas dako ang makuha sa atoa kung kita musupak ta. Tinuod gina mga igsoon. Pag di ta mosunod og instruction, mas dako ang mawala sa atoa kaysa unsay gipalit nato. And then, gingon sa Biblia, mag-invest po ka sa wisdom, instruction, and understanding. So, wisdom secures your future. Gusto nimo mahigala nga imuhang kaugmaon, secure siya, kinahanglan maglakaw ka sa kaalam. You may pay a price to buy the truth. Oo, basin biyaan kag mga barkada, basin biyaan kag mga amigo, basin pagani siguro matanggal kag trabaho kay mutindog man ka sa kamatuoran. You may pay the price of buying the truth, but you will pay a much higher price kung ibaligya nimo ang kamatuoran. Amen. So magpili ka. Kanang gamay lang na consequence or kanang dako. Kay kung palito nimo ang mupalit kag kamatuoran, basin hindi ka musikat, basin biyaan kag mga barkada, basin matanggal ka, pero kana temporary lang. Ilisa na sa Ginoo og mas dako og mas nindot. Kung ikaw mahigala, mudumili ka sa pulong sa Dios, ibaligya nimo ang kamatuoran, ikambyo nimo siya, mas dako ang imuhang bayran. Nganuman, ang consequence sa pag-compromise, mas dako siya. But pasabot, mas dako ang mawala sa imuha. Kay hasta ang imong kaugmaon, maapektuhan. Amen. Naay mga tao ron, di nila na makita. Pero mga higala, giing na natadaan sa Ginoo. We will pay a higher price if we compromise to the truth. Amen? So ang akong encouragement para sa inyo ha mga higala, whatever the cost, pilian ninyo ang kamatuoran. Basig di ka musikat, basig biyaan ka, basig bulagan ka, basin matanggal ka, pero mga higala, magbunga siya og panalangin sa imong kinabuhi og sa imuhang kaugmaon. So kung ako sa imuha, say this by faith, dili gyud nako ibaligya ang akong pagtuo. Dili nako ibaligya ang pulong sa Dios. Dawato nako ang kaalam, ang pahimangno ug ang pagsabot. Amen ba? Mas pilion nako ang Ginoo kaysa sa uban nga mga butang. Mas pilion nako ang maayong kaugmaon sa akong mga anak o sa akong pamilya kaysa temporaryo lang nga kalipay karon. Nga karon lang nako masinati. Amen. So I hope mga igsoon, pilian ninyo ang kamatuoran. Palit mo kamatuoran, ayaw siya ikambyo, ayaw siya ibaligya, pag-invest mo sa wisdom, instruction, and understanding. Remember this, your best days are ahead. Your faithfulness will be rewarded, and God will honor those who honor His word. Amen. Ito ko ato mga ulo, ipiyong ato mga mata. Mag-pray ta. Father in heaven, we thank you for the message you gave to us today. Thank you, Lord, for the word in Proverbs chapter 23, verse 23, where nag-ingon ka Ginoo sa amo, buy the truth and sell it not. Also wisdom,
instruction, and understanding. Lord, I pray, tagaay Ginoo wisdom imong mga katawhan diri. And Lord, help your people today. Daghan kayo silang madunggan Ginoo nga mga tingog diri sa kalibutan. Sa social media, sa mga tao, sa ilang mga friends. But Lord, nag-ingon ka Ginoo sa amo karon nga ang kamatuoran naa lang sa imong pulong. Nag-ingon ka, sanctify them through thy truth, thy word is truth. Lord, I pray nga ang imong mga katawhan diri paliton nila ang kamatuoran ug dili nila kini ikambyo. Tabangi ang imong mga katawhan nga mag-invest pud sa kaalam, sa pahimangno ug sa pagsabot. Lord, help us to walk wisely in this wicked world. I pray this in Jesus' name. Manindog daw ta mga igsoon. Karon gitagaan ta og kamatuoran, no? Di ba? Sa Ginoo. Ang atong nadunggan nga kamatuoran, kaalam na. Kung atuan ng dawaton o atua kining i-practice, mahimo tang usa ka maalamon nga anak sa Dios nga naa dinhi naglakaw sa kalibutan. Higala, palitan ninyo ang kamatuoran ug ayaw na ibaligya, ayaw na ikambyo. Paglakaw diha, pagtindog diha, barugi ang kamatuoran. Bisag daghag mga tao, apil ang imong mga paryente, dili man sila ganahan nga ikaw ning tindog ug ning barug sa kamatuoran. Pero giingnan ta sa Ginoo karon nga kining ato ang pagbarog sa atong pagbarog sa pulong sa Ginoo, mauni mo secure sa ato ang kaugmaon. Dili lang sa imo, kundili apil sa imuhang pamilya. I believe kitang tanan gusto tang ma-secure ang ato ang future. Ang security naa sa Ginoo. Pero makuha nato na sa iyang pulong. So ikaw papilion sa Ginoo karon, unsay imong pilion? Ang kamatuoran nga mao ang pulong sa Dios o ang mga temporaryo nga mga kalipay o mga bahandi? Higala, ang kamatuoran mo reward siya sa imuhang kaugmaon. Pilia siya. Ayaw idumili ang kamatuoran. Tindugi, barugi, gaksa ang kamatuoran. Paglakaw diha, aron ikaw ug ang imong pamilya panalanginan sa Ginoo. Kung gusto ka mag-ampo, hawa sa imong lingkuranan, ingna ang Ginoo karon, Lord, whatever it costs, I will choose your truth. I will not sell my faith. I will not sell my calling or my obedience. Lord, I receive your wisdom, instruction, and understanding this afternoon. Lord, mag-invest po ko ani. Salamat kay Ginoo na mihatag ka o kaalam para sa ako karong hapon. Salamat kay Ginoo sa imong pulong, kay ang imong pulong maoy kamatuoran. Kung gusto ka mag-ampo mga higala, anhi sa altar. Hawa, biyae ang imong lingkuranan.